Sa barko, dalawa sa pinaka-common pero pinaka-underestimated na ginagawa sa engine room ay ang turbo wash at soot blow. Routine lang ba ito o ito ba dahilan kung bakit efficient o inefficient ang main engine natin? Sa video na to, ipapaliwanag ko sa inyo ang purpose ng turbo wash at soot blow at paano ito ginagawa. Sa aktual na barko, madalas ang oiler ang nag-execute ng mga trabaho tulad ng turbo wash at soot blow. Pero bilang isang aspiring engineer, responsibilidad natin na maintindihan kung bakit ito ginagawa at siguraduhin na tama ang execution. Unahin natin ang turbocharger. Ginagamit nito ang exhaust gas para paikutin ang turbine at mag-supply ng fresh air sa combustion. So mas maraming hangin, mas complete combustion, mas efficient ang main engine natin. Pero sa actual operation, hindi perfect ang combustion. May carbon, may unburned particles, at dumadaan lahat yan sa turbocharger. Over time, didikit yan sa turbine blades. Ngayon isipin mo ito, kung marumi ang blades, babagal ang airflow. Bababa ang turbine efficiency, less air sa combustion. So anong mangyayari? Incomplete combustion. Mas tataas ang fuel consumption at mas magiging mausok ang exhaust. So paano natin ito ina-address sa barko? Turbo wash. Kadalasan ang oiler ang gumagawa nito under supervision ng engineer. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang actual turbo wash on board. Magki-carry out tayo ng turbo wash gamit ang Marine Grit para sa 53SE Mark II turbocharger based sa manual. Mahalaga bago magsimula na siguraduhin na ang turbocharger ay tumatakbo sa minimum na 10,000 RPM at ang exhaust gas temperature bago ang turbine ay below 500 degrees Celsius. Ito ay para maging effective ang cleaning at maiwasan ang damage. Step 1. Air blow drying. First step, pabayaan muna dumaloy ang service air papunta sa cleaning device. I-open ang valves ayon sa tamang sequence para makapasok ang hangin at ma-blow out ang anumang moisture sa loob ng hopper at piping. Gawin ito ng mga 10 to 30 seconds para siguradong tuyo ang cleaning device bago maglagay ng marine grits. Step 2. Paglagay ng marine grit. Pagkatapos ng airblow, isara muna ang valves. Buksan ang cap ng hopper at maglagay ng 1.6 liters ng marine grit o ayon sa specification ng turbocharger model. Siguraduhin maayos ang pagkakasara ng cap para maiwasan ang leakage o pagkawala ng pressure. Step 3. Injection, cleaning proper. Sunod, i-open ang valve sa tamang sequence based sa manual para pumasok ulit ang service air at itulak ang marine grit papunta sa turbine side ng turbocharger. Habang umaandar ang makina sa tamang load, hayaan ang hangin na dalhin ang grit papasok sa turbine. Panatilihin ito ng mga 1 minuto sapat para matanggal ang soot deposit sa turbine blades. Step 4. Valve sequence. Napakahalaga na tamang sequence ng valves. Sa case natin, sa pag-open, valve 1 to valve 4 at sa pag-close naman, valve 4 to valve 1. Ito ay para maiwasan ang backflow at masigurong maayos ang injection ng cleaning medium. Isang paalaala, huwag bubuksan ang turbocharger drain habang naglilinis. Siguraduhin din na stable ang engine load at walang abnormal vibration habang isinasagawa ang turbo wash. Yan ang tamang turbo wash procedure. Simple pero critical para mapanatili ang efficiency at performance ng turbocharger on board. Pero tandaan, ang turbo wash hindi basta ginagawa lang. Kailangan may tamang timing at tamang procedure. Tandaan, ang principle ng turbo wash ay simple physics. Ang mechanical impact ng particles ang nagtatanggal ng mga deposits para ma-restore ang airflow. So binabalik natin ang efficiency ng turbocharger. Ngayon, hindi lang turbocharger ang nadudumihan, pati exhaust gas economizer. Ang economizer ay ang kumukuha ng init ng exhaust gas para maging steam. Kumbaga, yung exhaust gas na itatapon na lang palabas sana ay nagagamit pa para makapag-produce ng steam. Pero may soot na dumidikit sa tubes at habang tumatagal, kumakapal ito. Para makuha ang init, kailangan direct contact ang exhaust gas sa metal tubes. Pero kung may soot layer, parang nagiging insulation ito. Bababa ang heat transfer. So yung epekto nito, less steam production, wasted exhaust energy, and possible soot fire. So anong solusyon natin? Soot blow. At tulad ng turbo wash, kadalasan oiler ang nag-e-execute nito under supervision ng engineer. Ganito naman ginagawa ang actual soot blow on board. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang soot blowing ng exhaust gas economizer dito sa engine room. Unang step,
Buksan natin ng bahagya ang drain valve ng soot blow line. Purpose nito ay para mailabas ang mga naipong condensate o tubig sa loob ng steam line. Next, crack open natin ang main soot blowing steam supply valve. Huwag biglain, dahan-dahan lang para maiwasan ang water hammer. Hayaan muna natin lumabas ang condensate through the drain. Kapag dry steam na ang lumalabas, isarado na natin ang drain valve. Then fully open na ang main soot blowing steam supply valve para ready na ang system. Ngayon, pupunta na tayo sa bawat individual soot blower unit. Sa bawat soot blower, buksan ang soot blower steam inlet valve, then i-rotate natin ang soot blower lance slowly for around 20 to 30 seconds. Habang iniikot, siguraduhin na tuloy-tuloy ang galaw para pantay ang pagtanggal ng soot deposit sa economizer tubes. Pagkatapos isarado ang soot blower steam valve, then lipat sa susunod na unit. Ulitin lang ang process hanggang matapos lahat ng soot blowers. After completion, isarado ang main soot blowing steam supply valve. Finally, buksan ulit ang drain valve para ma-release ang natitirang pressure at condensate sa linya. Important reminders, siguraduhin na nasa tamang load ang main engine bago mag-soot blow at naka-complete PPE ka dahil high temperature at pressure ang steam. Ang soot blow hindi rin simpleng pagbuga lang. Kontroladong proseso ito para hindi masira ang equipment. Ang principle ng soot blow ay high velocity jet at shear force, at ito ay nakakatanggal ng soot deposits. Bilang engineer or aspiring engineer, hindi mo pwedeng iasa lang sa oiler. Kailangan alam mo kung bakit ginagawa at paano ginagawa ng tama. Dahil kapag nagkamali, pwede nating masira ang turbocharger, pwede ring magkaroon ng damage sa economizer. Kaya mas maigi na sundin talaga natin kung ano ang instruction sa maker's manual. Sa personal experience ko sa barko o sa engine room, makikita mo talaga ang diferensya kapag ginagawa ang turbo wash at soot blow. Mas smooth ang operation, mas stable ang parameters. Sa susunod, na makakakita ka ng oiler na nagtuturbo wash o nagsusoot blow, huwag mo lang isipin na routine job lang yan. Yan po ay efficiency, yan po ay fuel savings, at yan po ay engineering. Yan lamang po para sa video na ito. Kung may natutunan ka sa video na ito, paki-like naman po. At kung meron din po kayo sariling diskarte kung paano mag-turbo wash at mag-soot blow, paki-comment naman dyan sa baba para makita rin ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin kung gusto mo pa ng marine engineering related videos at maritime related videos.